Pilipinas. Nagbabalita mula sa lungsod ng Malolos. Balitang mapagkakatiwalaan at balitang maaasahan. Mula sa Bangon Pilipinas News Patrol. Ako, si Caleb Lorenzo C. Menor. At ako naman si Juan Inigo Guamos. Kami ay maghahatid ng balitang dekalidad at makabuluhang impormasyon sa anumang lokasyon. Balita tungkol sa pagsiklab ng revolusyon. Ating tatalakayin ngayon! Ngayong umaga, babalikan natin ang isang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang tunggalian ni Magdiwang at Magdalo sa mga unang revolusyong Pilipino. Noong 1897, dalawang pangunahing grupo ang namumuno sa Katipunan. Ang pangkat Magdiwang na pinamumunuan ni Mariano Alvarez at ang pangkat Magdalo na pinamumunuan ni Baldomero Aguinaldo. Pareho silang nagsusulong ng kalayaan mula sa Espanya. Ngunit nagkaroon ng mga pagkakaiba sa kanilang mga diskarte at pananaw. Ang Magdiwang ay mas malakas sa Noveleta, Cavite, samantalang ang Magdalo ay nasa distrito ng Ibus at Kawit, Cavite. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng dalawang grupo ay dahil sa iba't ibang interes, mga personal na alitan at ang paraan ng pamamahala sa mga resources. Ang tensyon ay lalong lumala nang magkaroon ng pagpupulong sa Tejeros Convention noong March 22, 1897. Ang layunin ay ang pagbuo ng isang revolusyong pamahalaan. Ngunit ang pagpupulong ay nagresulta sa isang pag-aaway at paghahati-hati ng mga leader. Inirang si Emilio Aguinaldo bilang pangulo ng bagong pamahalaan. Hinirang naman si Andres Bonifacio bilang direktor ng panloob. Hindi sumang-ayon si Daniel Tirona na isang Magdalo sa pagkapanalo ni Bonifacio bilang isang direktor ng panloob. Iginiit ni Tirona na ang posisyon ng direktor ng panloob ay nararapat sa isang abogado, gaya ni Jose del Rosario. Dahil dito nagalit si Bonifacio dahil sa paglabag sa paunang napagkasunduan na igagalang ang pasya sa konbensyon. Sinabi ni Bonifacio kay Tirona na bawiin ang mga sinabi. Ngunit sa halip na humingi ng tawad si Tirona, lumakad ito palabas ng bulwagan. Dahil sa ginawang ito ni Tirona, inilabas ni Bonifacio ang kanyang revolver at akman papuputukan si Tirona. Pinigilan ni Recarte ang galit na si Bonifacio. Bilang pinuno ng kapulungan at supremo ng katipunan, ipinahayag ni Bonifacio ang pagpapawalang bisa sa lahat ng naganap sa pulong. Naniniwala siya at ang kanyang mga kapanalig na may katiwalian sa proseso ng halalan at hindi katanggap-tanggap ang bunga nito. Ang mga pangyayari sa Tejeros Convention ay nagdulot ng malaking epekto sa takbo ng revolusyon. Nagkaroon noon ng paghihimagsikat at pag-aaway sa pagitan ng mga tagasunod ni Bonifacio at Aguinaldo. Ang pagkahati-hati ay nagpahinay sa lakas ng katipunan at nabigay ng pagkakataon ng mga Espanyol na mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Ang tunggalian ni Magdiwang at Magdalo ay isang mahalagang araw sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa at kooperasyon upang makamit ang isang layunin. Patuloy nating pag-aralan ang mga pangyayari sa ating kasaysayan upang matuto tayo sa mga nakaraang naganap at maiwasan ang mga pagkakamali sa hinaharap. At yan ang kabuuan ng ating balita tungkol sa pagsiglap ng revolusyon. Muli, ako si Yon Inigo Guamos. At ako naman, si Caleb Lorenzo C. Menor, na naghahatid ng balitang dekalidad at makabuluhang impormasyon sa anumang lokasyon. At ito, ang Bangon Pilipinas News Patrol.